Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Boston Celtics ngayon ay tila ba modern version ng San Antonio Spurs, kung saan posibleng si Tatum o kaya naman si Tim Duncan na mukha ng franchise sila. Ngunit hindi ibig sabihin nito na sila na palagi ang magdodominate ng scoring. Minsan nga ay si Jaylen Brown ito, si Derrick White, Jrue Holiday o Kristaps Porzingis. Parang sa Spurs lang nga noon, si Tim Duncan ang palaging nasa All-NBA first team tulad ni Jason Tatum. Ngunit may mga series nga kung saan si Tony Parker o Manu Ginobili ang best players o most impactful player ng kanilang team. In fact, si Tony Parker nga ang naging Finals MVP sa championship run nila laban sa Cleveland Cavaliers noong 2007. Ang Cavs nga noon ay pinapangunahan ng 22-year-old LeBron James na tulad ni Luka Doncic ngayon ay hindi expected na makapasok sa NBA Finals. Ngunit ginulat nga na LeBron at ng Cavs ang defending champions noong oras na yon na Detroit Pistons. Si LeBron ay nag-average ng 22 points, 7 rebounds and 7 assists sa series laban sa San Antonio Spurs. Habang si Doncic ngayon ay nagtatala ng 31 points, 11 rebounds and 6 assists per game, so malaki nga ang pinagkaiba. Ganun pa man ay may mga pagkakapareho nga ang finals run na ito ni Luka at ni LeBron. Dahil ngayong final, si Luka nga ay parang si LeBron lang din kung saan halos wala siyang matanggap na tulong sa kanyang mga teammates at kalaban naman niya ang Celtics sa parang Spurs lang na lahat talaga gumagawa. Ang second scoring leader na LeBron noong finals ay si Drew Gooden na nag-average ng 13 points per game. Habang si Luka naman ngayon ay may Kyrie Irving nga siya na unlike Gooden ay considered siya na superstar. Ganun pa man ngayong finals nga ay hindi sila nagkakalayo ni Gooden. 14 points per game lang nga ang average si Kyrie Irving ngayong finals. May mga komento ka nga na mababasa sa social media kung saan sinasabi ng mga netizens na kung Denver Nuggets nga daw ang kalaban ng Celtics ngayon ay mas magandang match ito. Ganito nga mga kaibigan ang sinasabi ng mga fans doon na kung Pistons daw ang nakapasok sa finals despite tinalo ito ng Cleveland Cavaliers, mas magandang laban nga daw ito laban sa San Antonio Spurs. Dahil ang Cavs nga noon at Mavs ngayon ay pareho sila in terms of isang player lang ang kailangan mong gawan ng game plan. Habang mga teams sa tulad ng Pistons at Spurs noon at Nuggets at Celtics ngayon ay mga team play nga sila. Bawat gabi ay hindi mo alam kung sino magiging best player nila. Ang unang finals run nga ni LeBron kung saan tulad ni Luka Doncic ngayon ay wala siyang natatanggap na significant na tulong at ang kanilang second leading scorer ay gumagawa lamang ng below 15 points per game, kung saan tulad ni Luka ay hindi din expected sa LeBron at ang Cavs na makapasok sa finals, kung saan heavy underdogs ang Cavs noon tulad lamang ng Mavs ngayon. Ito nga ay nagdapo sa isang walis, malinis na 4-0 in favor of Spurs, kung saan si Tony Parker ang naging finals MVP. Sa palagay nyo ba ay ito din ang mangyayari kay Luka Doncic ngayon o kakayanin niya pa na mabuhat ang team na ito at bigyan ng magandang laban ng Boston Celtics?